Isa na namang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat. Sa mga subscribers ko po na sumusubaybay sa akin, sa mga fans ko po na palaging nakikinig sa aking content at sa mga viewers ko din po, maraming salamat po sa mga pagtutok niyo po sa aking content at walang sawang nakikinig kayo sa aking content. Sa mga basers ko din po, kahit binabas niyo po ang aking content, nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo dahil nakakabuo po ako ng isang content. At lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal na walang sawang nagbibigay po sa atin ng wisdom, knowledge, and understanding sa pang-araw-araw po natin at sa long life din po natin. Sana po ay pagpatuloy niyo pong pakinggan ang aking content at umpisahan na po natin ang topic natin ay ang Kim Pao update at saka ibang showbiz ganap po. Ayon po sa aking legit source, maraming netizen po ay hakang-haka or naghahaka or nag-guess sa Kim Pao kung saan po ay magkasama daw sila sa Amerika. Which is very true po. Bago matapos po ang ganap sa California ay nagsama po ang Kim Pao, kasama po nila ang kanilang mga barkada po at hindi lamang po sila, note lang po, hindi lamang po Kim Pao ang magkasama kundi may kasama po silang barkada. Yan po yung ayon sa aking legit na source po. Baka naman kasi ma-misunderstanding na naman yung mga iba ba at sabihin na naman na fake news ba. Sa mga basers ko po dyan, makinig po kayong mabuti ha. May kasama po si Kim Pao, hindi lamang po sila, okay? Ayon yan po sa legit source ko, nakasama din po nila sa showbiz. Ayon po sa kanila, magkasama sila sa Amerika dahil may mga ibang pinuntahan pa at may mga ibang appointment pa. At hindi lamang po pinuntahan at appointment, kundi may special po silang ganap din dun. Kung saan po ay nag-e-enjoy muna sila bago uuwi sa Pilipinas dahil nga po sa dami na kanilang trabaho at pag nasa Pilipinas na po sila ay hindi na po sila makapag-enjoy gaya sa pag-enjoy nila po sa Amerika. At yun po yung oras sa kanila din na magbanding ni Paolo Avellino kasama din yung kanilang mga barkada dahil nga po alam naman natin kung gaano sila kabisi sa ngayon. Si Paolo Avellino po ay super proud kay Kim Chiu dahil nga po sa biyaya na binigay din niya kay Kim Chiu, simula din po nung nagkatambal sila. At alam naman natin lahat na ginawa po nila ang kanilang kaya para tayo mapasaya at maging inspirasyon sa kanila habang sila ay umaarangkada ang kanilang karir. Si Paolo Avellino po ay nagpapasalamat kay Kim Chiu. At hindi lamang po nagpapasalamat kundi full support din po kay Kim Chiu dahil nga po si Aki na anak niya po ay botong-boto kay Kim Chiu at pati po si LJ Reyes na kung saan po ay may anak si Paolo Avellino kay LJ Reyes. Ayon po sa aking legit na source po ay kaya pala nagkaroon ng greet and meet ang pamilya nila Paolo Avellino at saka pamilya ni Kim Chiu ay dahil pala po pag-usapan nila ang kanilang bagong project. Kasi may bago pala silang project sa ngayon pagdating po sa Pilipinas or pag-uwi po sa Pilipinas ay mag-uumpisa na pala po sila mag-shooting. Pero ang project po nila ay mas pala very hard kumpara po sa project nila sa Linlang at saka sa What's Wrong with the Secretary Team. Kumbaga ay ibang version po na si Paolo ito at ibang version na din po na si Kim Chiu to. Kaya nga po nag-usap-usap ang parehong both party para sa ganun po maiwasan yung mga ibang eksena na hindi pala pwede sa part ni Kim Chiu at okay pala sa part ni Paolo Avellino, I should say, sorry po. Kaya yun po, mas minabuti na lang po na mas minabuti ng mga management na pag-usapan na maayos at masinsinan para wala pong mangbabas sa kanila at higit sa lahat po para maayos po ang kanilang
this coming movie po. Yun po yung nasagap ko na balita ayon sa friend ni Paolo Avellino, na kung saan po ay nag-open up si Paolo Avellino about sa kanilang bagong project. Kasi nga daw po, sabi ni Paolo Avellino, medyo very hard daw yung kanilang project ngayon. Kaya, syempre, yung project nila sa Linlang ay magpamilya sila at saka naging broken family. Di pa po ba? Ngayon siguro is parang may pagka third party yung kanila at pamilya pa rin pero may reverse na kwento ba. Medyo, ayun nga, medyo mahirap daw sa ngayon yung kanilang project. Doon daw nila masusukat, ayon po sa aking legit na source, ang sabi daw ng management sa kanila, dito natin masusukat kung gaano katibay ang solid Team Pau fans. At saka sa mga netizen din po na nanonood sa kanila kung gaano daw sila ka-supportive sa Kim Pau, tambalan ng Kim Pau. Maraming mga haka-haka ang mga ibang buzzers dito na pilit paghiwalayin ang Kim Pau. Samantala po, mismong Kim Pau, ang tambalang Kim Pau po ay hindi nila kayang i-broke or i-break dahil sa tambalan ng Kim Pau sa ngayon is halos inangatan pa nga nila ang tambalang ng Kat Denny. Si is to believe po, alam naman natin yan, at kahit ayaw nila ang Kim Pau, I'm proud to say na proud ako sa Kim Pau na tambalan. Dahil kahit anong buzzers ninyo, kahit anong pangninira ninyo, patuloy pa rin na solid ang mga fans ng Kim Pau sa Kim Pau. Kahit sabihin nyo siguro na paulit-ulit ang mga content na sinasabi ko, that is very true po. Hindi po yan paulit-ulit, kundi kaya sa mga buzzers lang po kasi, mahirap kasi sa kanila porque ayaw nila kay matandem si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Dinidiscriminate na po nila si Paolo. Wag naman ganun. Di naman lahat ng bagay po is kailangan natin i-discriminate ang isang tao. Buti na lang kung kilala mo or kilala mo siya ng lubusan. Wag naman po ganun. Pag-uusap lang po sa mga buzzers wag po natin ibas yung mga kapwa nating tao. Dahil po, kung may mali naman sila, of course, normal lang kasi tao lang po sila. Ganon talaga na sa showbiz May mga time talaga na kailangan mong i-widen yung pag-iisip mo para po hindi na humaba ang mga buzzers na sinasabi. Ganon din po sa amin na content creator na kahit gaano kababas or binabas niyo po ang aming content, niintindi po namin kayo dahil ang feelings niyo po ay hindi kayo solid na Kim Pau. Pero sa amin, kahit hindi po kayo solid na Kim Pau, ay nagpapasalamat pa rin kami dahil po patuloy pa rin po kayo nakikinig sa aming content. Ayon po sa aking legit na source po, si LG Reyes pala at saka si Kim Chiu po ay nag-usap about pala kay Aki na kung saan po ay parang pinag-usapan nata nila kung kailan magbabakasyon si Aki sa Pilipinas. At yun po ay hiniling ni Kim Chiu kay LG Reyes na kung saan po ay willing naman si LG Reyes na magbakasyon si Aki dun sa Pilipinas basta pagkatapos lang daw ng kanyang pag-aaral ba, yung schooling ba, kumbaga sem break po nila. Dahil daw po mahirap na daw po pag mag-aral si Aki dun at mag-transfer, siyempre yung credentials daw po ni Aki is magiging magulo. Kaya sabi ni LG Reyes na sa bakasyon na lang po or pagkatapos na lang siya mag-aral para sa ganun po ay hindi daw magulo yung credentials ni Aki sa kanyang pag-aaral. Ang sagot naman ni Kim dyan ay maswerte daw si Aki dahil ang nanay daw po niya is full support sa kanya at ang kanyang daddy. Dito naman natin makikita na kahit hindi anak ni Kim si Aki ay talagang tinuring niya na tunay na anak si Aki dahil po sa respeto niya kay Paolo Avellino at saka si LG Reyes. Hindi lamang po yan, alam kasi ni Kim Chiu kung gaano naman kahirap sa isang magulang o isang parents na mapalayo sa isang anak. Dahil si Aki po ay nag-iisang anak nila Paolo Avellino at saka si LG Reyes. Diyan po natin nakikita na napakabait ni Kim Chiu at hindi lamang po napakabait
talented at gifted din po siya pagdating sa artehan. Ganon din po si Paolo Avellino, sa totoo lang. Hindi man nagsasalita si Paolo Avellino, sabihin nyo man sa kanya yung napaka-negatibo lahat. Ang masasabi ko lang po is very gifted si Paolo Avellino at ginagawa niya po yung kanya makakaya or abot ng kanya makakaya para po sa kanyang karir at para din po yan kay Aki na pagsuporta niya kay Aki dahil alam po natin na may mga issue before na hindi daw sinusuportahan ni Paolo Avellino si Aki, pero that is fake news po, hindi naman po ganun yung issue noon. Kaso nga lang marami kasing buzzers ang gumagawa ng sarili nilang kwento na kung saan po ipinagtakpi-takpi ang mga negatibong comment para magkaroon po ng negatibong resulta kay Paolo Avellino at magiging pangit or masira si Paolo sa lahat ng tao or sa SOCMED. Yan po yung pinakapangit sa mga buzzers ba. Kung saan po instead na iangat si Paolo Avellino sa mga pangit na news, walang katotohanan na news, ay sila po mismo ang magda-down kay Paolo Avellino, which is hindi naman po tama yan. Kasi nga po, lahat po tayo ay hindi perpekto sa buhay. Kung feeling mo po ay perpekto ka, ay ikaw na ang sinasaluduhan namin. Pero kung feeling mo ay hindi ka naman perpekto na kagaya namin, huwag ka naman mag-discriminate or mag-comment na kung ano-ano sa ibang tao. Yan lamang po yung pakiusap ko dahil po nasasaktan po kami or ako, lalong-lalo na ako at sa mga magulang ko dahil po sinisiraan po nila si Paolo Avellino sa publiko. Hindi po tama yan. Ang kagayo ko po na idolo si Paolo Avellino at ang aking mga magulang po ay nasasaktan kami tuwing nakakarinig po kami ng mga negatibong issue patungkol kila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu na which is hindi naman or wala namang katotohanan po. Dadako na naman po tayo sa management nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po. Ang management po or ang manager ni Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po ay nag-usap at very proud po sa tambalan ng Kim Pao sa ngayon dahil nga po kahit nakadalawang movie pa lang po sila ay talagang umaarangkada sa takilya. Yun po yung sinasabi ng mga ibang netizen na kung saan po ay nakitaan talaga ng kabutihan ang dalawang ito at ginanap talaga ang kanilang sa kanya-kanyang role para mapatunayan po sa atin ng mga fans sila na sila ay karapat-dapat sa Kim Pao tandem. Hindi po nila tayo binigo sa totoo lang. Sila ay talagang pinaghirapan po nila para makamit po ang Kim Pao tambalan at para hindi naman po natin sila sabihin na nanggagamit lang si Paolo Avellino kay Kim Chiu po. Laking papasasalamat ang mga management or manager ni tambalan ng Kim Pao sa mga dalawa na si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino dahil nga daw po ay sobrang taas ng kanilang rating dahil sa kanila. At hindi lamang po sobrang taas ng kanilang rating kundi tumaas na din po yung kanilang income dahil sa kanila. Dahil nga po ang inisip ng management ay kabago-bagong love team tapos talagang biglang nag-bloom sila sa mga madlang people po. Yun po, which is very true naman po. Isipin natin to dahil wala pa namang 3 taon ang kanilang tambalan, di ba? Dadalawa pa lang po ang kanilang movie kung saan po is Lin Lang at saka Secretary Kim. Tapos pag mag-mall show po sila halos lahat po puro tao. Halos lahat wala kang makitang monoblock na naka-hilera dyan na walang tao. Halos makikita mo. Kaya nga po sabi kay Paolo Avellino na paminsan-minsan medyo tanggalin natin yung hiya-hiya natin dahil it's been normal sa isang showbiz po na makipag-usap din at yung maging jolly-jolly sa lahat din po. Dapat sumunod po tayo sa agos ng mga tao. Yan daw po yung advice nila kay Paolo Avellino dahil ang gusto daw po ng management ay parang kumbaga sayawan ni Paolo Avellino ang agos ng showbiz dahil sa kanila.
Dahil nga po, si Kim Chiu po ay kita-kita naman natin or nakikita naman natin na talagang sobrang aktibo po si Kim Chiu sa madlang people. Makita mo talaga yung napaka-aktibo niya, napaka-charm niya. At hindi lang po napaka-charm, talagang kapag lumabas si Kim Chiu sa stage, halos pasigaw yung mga ibang tao na Kim Chiu, Kim Chiu, Kim Pao. Ganun din po kay Paolo Avellino. Kaya sa ngayon po, sabi po ni Paolo Avellino, noon daw is wala pa lang daw siyang dinadalang joke, hindi pa daw muna siyang nababaon ng mga joke. Pero ngayon na daw po medyo nakaka-developa na daw nagkakaroon na daw ng development process si Paolo Avellino. Dahil po tuwing lumalabas na din daw siya is may baon-baon na din daw siyang joke. Ganun po para sa mga staff at para din po sa mga tao na nakakausap po niya. Ayon po sa aking legit na source po ay nahihiya daw si Piolo Pascual na kausapin si Paolo Avellino at dinadaan na lang daw muna nila kay Kim Chiu kapag daw kausapin daw ni Piolo Pascual si Paolo Avellino ay parang kumbaga is ikuan mo na kay Kim Chiu, then siyempre si Kim Chiu palaging kasama ni Paolo Avellino at saka alam naman natin lahat tahimik si Paolo Avellino at hindi basta-basang nakakausap dahil mahihain. Ay yun po yung proseso nila. Kaya nga po kitang-kita mo parang yung naiilang yung mga taga-showbiz kay Paolo Avellino dahil lahat ng mga taga-showbiz po ay dinadaan kay Kim Chiu muna. At alam naman natin na si Kim Chiu ay parang comfortable na po si Paolo Avellino sa kanya. At ganoon din po si Kim Chiu ay si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Kumbaga, nakikitaan mo talaga sila na komportable na po sila sa isa't isa. Kaya nga maraming haka-haka ng mga ibang netizen po na sinasabi po na there is always something for them na sekreto na hindi sinasabi. Pero alam naman natin na totoo naman yun at hindi naman natin yung i-deny pagkaila kasi nakikita naman natin. Ang gusto lang kasi ng Kim Pao, tambalan ng Kim Pao ay yung talagang relasyon po nila ay hindi na isa sa publiko kundi yung mutual lang sila, ganon. Pero ang katunayan po ay nagkaintindihan na sila. Alam ng mga madlang people yun or mga fans po nila na may something na po sa kanila. Kaya ang pakiusap nga po ni Paolo Avellino na respetuhin na lang daw yung kanilang privacy, which is tama naman siya. Kasi may karapatan naman silang magsabi na kailangan po nating irespeto ang kanilang privacy. Pero ang gusto kasi ng mga fans, ng mga tambalang Kim Pao fans po, mga netizen po, ay dapat ma-update po sila araw-araw. Dahil nga po, gusto din nilang malaman kung ano na talaga ang ganap sa tambalan ng Kim Pao. Which is, okay naman po yun. At wala naman pong reklamo doon kumbaga ba. Kung sa akin naman po is, dahil ina-update ko po kayo palagi. Ako din po ay patuloy din po na nag-update sa kaibigan ko sa showbiz para malaman po natin kung ano talaga yung mga ganap sa Kim Pao tambalan sa ngayon. At I'm so very very proud for Kim Pao dahil lalong-lalo na po ang tambalang Kim Pao at si Kim Chiu po dahil sa dami ng kanyang award, achievement, sa mga blessings nila ni Paolo sa ngayong taon na to ay dumaragsa talaga. Mga endorsement po, kung mabuti kang tao talaga, as mas maraming blessings po ang darating sa iyo. Kitang-kita naman po natin na napaka-humble po nilang dalawa. At alam po natin yan. Kaya nga po sa mga buzzers po na nagiging bulag-bulagan at ayaw ang tambalan ng Kim Pao, sorry po kayo kasi hindi nyo po maibe-break ang tambalan ng Kim Pao kasi ang dami namin na solid na Kim Pao. Dapat po suportahan po natin sila dahil yan po ay deserve naman po nila ang suporta at hindi po nila deserve ang mga buzzers na negatibo po. Kung mag-comment po kayo, mga positive naman po, please lang pakiusap po dahil alam po natin
na hindi man sila kasing perpekto ng hinahangad nyo or yung gusto nyo, pero ginawa po naman nilang katungkulin nila para mapasaya po tayo. Alam naman natin po lahat yan. At ang masasabi ko lang po, and this is for today, ingat po tayo palagi at sana po gabayan po tayo ng Panginoong may kapal at iwasan po natin ang maging negatibo sa pang-araw-araw po natin. Thank you po sa pakikinig sa aking content at maraming salamat po. God bless po.